ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Ang kilikin nyo mga kapatid sapagkat mai-improve yan, loobin ng Panginoon, ma-improve yan, magagamit yan na magandang medium para sa iglesia, kapatid na Lord. Opo. Sige po, yung mga hindi pa... Para lahat ng kapatid, mag-download yung application na yan. Pakiusap ko dun sa mga KNP, saka sa mga... Sana hindi kayo nagsisikap ng saga ng inyong sarili. Ang sikapin nyo, yung kapakanan ng buo. No? Sabi kasi ni Pablo yun eh. Sapagkat, ang sabi, silang lahat, pinagsisikapan nila 2:21 ng Pilipos. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Anong Ngunit, gagawa? Kasama si Pablo nung araw, mga manggagawa, pinagsisikapan nila ang kanilang sarili. Pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili. Sana tayo wag ganun. Ang pagsikapan natin yung buong kapakanan ng samahan para tayo ay magkakatulong sa lahat ng bagay. Awa ng Diyos, 37 anyos na ang dating daan, Sis. Ano? opo, salamat sa Diyos. Ang natatandaan mo kung paano nag-umpisa yan? Opo, hindi po natin makakalimutan ang umpisa natin, Brad Eli. Umpisa natin noon sa radyo lang ang dating daan. Doon sa Kim Ben David. Kalahating oras doon sa DWWA. Opo, doon lang kay Ben David. Pumunta kami sa Broadcast City. At maliwanag na maliwanag pa sa isip ko yun eh. Punta kami sa Broadcast City para bumili kami ng oras. Kasama ko yung kapatid na Noli Dacer. At kakilala niya kasi si Ben David. Inirekomenda kami doon sa manager. Nagkasundo naman kami sa presyo nung ang pangalan. Doon sa oras na yun, wala akong alam na pangalan ng programa. Sabi ko, ang dating daan. Biglang pumasok sa isip ko, ang dating daan. Ang nangyari, sinulat yung kontrata. Alam mo, ang pagkakasulat, Bisaya yata yung nakipagkontrata sa amin. Ang pagkakasulat niya, ang dating daan. Yung DA, inihiwalay niya sa pamagitan ng DAS
D-A-an, daan. Ewan ko kung Bisaya yun. Doon na nag-umpisa ang dating daan. Ang tunay na umpisa, mga kapatid, ganito po. Ako'y nagpulong public meeting sa Pampanga. Bago ako nag-umpisang mag-public meeting sa Pampanga, ako'y inaano ng kapatid na Perez, inuulukan ako, inuudyukan ako. Kapatid na Eli, magpulong ka na. Nung araw, ang tawag namin sa propaganda, pulong. Magpulong ka na. Sabi ko, batang-bata po ako. Saka, kasi kung tignan ko, ako pinakabata nun eh. Ang kasama ko sila, Menong Hison, sila Mariano Mangyari. Puro matatanda na yun eh. Yung lolo ni Sis Baby De Jesus, si kapatid na Eladio De Jesus, si Amang Aryong mo, na kung tawagin nyo, Amang Aryong, di ba no? Opo. Kapatid na Nasari Regalado. Yun ang mga dinatnang kong manggagawa, karamihan matatanda na. Ako ang pinakabata, nahiya akong magsalita sa pulong. Parang bagito, ang tawag doon, bagito eh. Naikwento ko lang ito dahil sa mga bagong kapatid. Tapos nung mapilit ako ni kapatid na Perez, nagsalita ako sa pulong doon sa Lunsad, sa Binangonan, Rizal. Tapos, nakaranas akong magsalita sa harap ng tao, hindi sa kapatid. Kasi sa kapatid, tiwala ako, hindi ako pipintasan. Pero sa harap ng ibang tao, parang nahihiya ako. Pero nakaranas akong magsalita doon. Pagkatapos kong magsalita, naulit-uli. Ngayon, sabi nung ng kapatid na Perez, magpulong ka na ng sarili. Wala naman akong lakas loob. Pero napilit din ako eh. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako sa Guagua. Ayoko dun sa pinagpupulungan nila dahil parang lalabas, nakikisalim pusa lang ako eh. Kasi bata ako noon, 19 anyos yata ako noon, kung 20. Ayun. Nagpunta kami doon sa ano na kasing lugar yun? Wala na akong matanong. Yung mga kasama ko, wala na. Patay na sila. Salamat sa Diyos, buhay pa ako. Wala ako lang, si Brad Boy ang kasama ko, saka si Brad Ben. Silang dalawa kasama ko, patay na pareho. Nagpunta kami sa Lapas yata, Lapas. Pagdating namin doon, magpupulong kami, hindi ako natuloy, Sis Luz. Bakit po? Pagpasok namin sa bahay, yung nanay ni Brad Ben Canlas, nagsisigarilyo yung Alhambra na itim, nakasaksak sa nguso. Yung bang nakasaksak, kinakain nila yung apoy, yung matatanda, baliktad yung sigarilyo. Yung laway nun, nasisindihan ng sigarilyo. Naamoy ko, Sis Luz. Hinika ako magdamag, di ako nakapagsalita, hindi kami nakapagpulong. Magdamag akong hinihika, wala naman biyahe palabas ng baryo. Magdamag ako nagtitiis doon, wala akong dalang gamot. Kinabukasan, madaling araw, yung unang biyahe ng jeep. Ben, umuwi na tayo, hindi ko kaya. Hirap na ako magdamag akong hinihika dahil sa naamoy ko na beha. Beha, tawag ng matatanda ron eh. Yung sigarilyong upos na pag sumisindi yung apoy at merong kasamang laway, number 1 allergy ko yung laway eh, Sis Luz eh. Opo. Ayun, nika ako. Pagdating namin sa Maynila, siguro dahil sa biyahe, ang mga bus noon bukas ang bintana, hindi naman aircon eh. Siguro
nahipan ako ng hangin, nawala yung hika ko. Pagdating sa Maynila, natsyempong andun yung tiyuhin ni Brad Boy, yung kapatid na Domingo, si kapatid na Ingo, Domingo Di Malanta. Kapatid yon ng tatay ni Brad Boy. Yun, ano yung parang protestante. O saan kayo galing? Ba't ka... Kasi magkakasama kaming tatlo. Saan kayo galing? Sabi, doon ka sa lapas, magpupulong sana kami. Hinika itong aming manok, sabi ni Brad. Brad Ben, hinika yung manok namin. Di kami natuloy. Ba't kayo doon magpupulong sa lapas? Wala naman tao ron. Kasi taga ron yung nanay ko, sabi ni Brad Ben. Huwag kayo ron, dito kayo sa Guagua. Mas maraming tao rito sa bayan. Sabi nung kapatid na Ingo, sige ka ako, andito na rin lang ako eh. Sabi ko, ay hindi pala, sa Maynila pala kami noon. Sabi ko, mas madali yon dahil hindi na kami papasok ng baryo. Dumadaan kasi doon yung Victory Liner eh. O di sa madalit sabi, nagkasundo kami na doon na lang magpupulong sa Guagua. Nagbiyahe kami nung araw na yon. Pagdating ni kapatid na Ingo sa Guagua, humingi ng permit sa kapitan, binigyan agad. Nung gabi rin na yun, nagpulong na kami. Tingnan mo nga, pagkakalooban ng Diyos ano. Doon sa una kong pinuntahan, hinika ako, di ako nakapagpulong. Doon sumunod na araw, yung pinuntahan namin, nagpulong na kami agad. Aba, maraming tao, Sis Luz. Apa? Marami. Malakas kasi boses ko noon eh. Kalahating kilometro, walang mic eh. Walang sound system. Kaya lang sabi ni Ted, Doc Ted, hindi siguro sumasampalataya. Sabi, siguro kaya dinig noon, kalahating kilometro, kasi wala pang mga telebisyon noon. Wala pang masyadong maingay. Nagkaroon tuloy ng duda yung mga kasama namin. Pero talagang malakas ang boses ko noon, kapatid na Luz. Opo. Sa lakas ng boses ko, dinig sa kalahating kilometro. Nagpulong na ako. Nung makita ko ang mga tao, parang inaakay ng espiritu ng Diyos, ano. Naramdaman ko yun. At rin ako, parang napakatapang ko noon. Ang tapang ko. Bata pa lang ako noon eh. Unat na unat pa yung aking balat noon eh. At saka, mistisuhin pa ako noon. Aba, nag-umpisa na yung pulong. Nung maraman ng mga kasama kong manggagawa, na napakaraming tao nakikinig, nagpuntahan sa Guagua. Ayun, doon na ngayon dumami yung manggagawa na nagpapaturo sa akin. Tinuturoan ko. Kasama ron si kapatid na Army Policarpio. Siya na lang yung natitirang pwedeng saksi eh. Na kaya rin siya napunta ng Pampanga, sinabihan siya ni kapatid na Perez eh. Ano sabi sa'yo kapatid na Army ni kapatid na Perez? Ba't ka napunta sa Pampanga? At sabi po ni kapatid na Perez sa akin, diyan ka sumama kay Eliboy kasi marami kang matututuhan dyan. Hindi ko po inaasahan ganon. Kasi siya po mismo nagsabi na wala namang iba sinasabi si na Perez ng ganon. Pero sinabi po niya agad sa akin noon, sige, sumama ka kay Eliboy. Eliboy po tawag sa inyo ni kapatid na Perez eh. Sige, sumama ka dyan, marami ka matututuhan dyan. Ganon po yun, Brother Eddie. Kaya maraming manggagawa doon sa... Pero doon si Brad Army Policarpio, medyo matagal-tagal pa bago dumating siya. Ang nauna kong mga kasama ron, si Maximino Nieto, si Bernabe Nieto, yung isa pa, yung naloko, si Brad Army, sino yung naloko? Yung po si Borsena. Ayon, yung Borsena,
Tapos, halos siguro mga 20 manggagawa na nag-aaral na kabataan, pinapunta ng kapatid na Perez sa Guagua para maturuan, makinig ng pulong, matuto ng mga kung ano-anong mga paraan. Ako rin naman parang nag-uumpisa pa rin lang ako noon, pero sa awa ng Panginoon nakaramdam ako ng tapang Hindi ako takot noon kahit sinong pumasok na pastor Araw-araw halos gabi-gabi, may namamasok na pastor, dumadami lalo ang tao. Pag pinasok ako ng saksi ni Jehovah, bibilahan ko yung mga saksi ni Jehovah, yung mga maling aral. Pag pumasok ko iglesia ni Manalo, bibilahan ko yung mga maling aral. Pag pumasok ang mga saksi ni Jehovah, o yung sabadista, bibilahan ko yung maling aral na sabadista. Parami ng tao, daan-daang tao ang nakikinig sa pulong. Yun po ang umpisa. Pero yun 1969 yun, Sis Luz. Ang dating daan, nag-umpisa 1980. November 1980. Nag-umpisa ako ng mga pulong propaganda 1968 a 69. Kaya ang unang bautismo sa Guagua, 69, doon sa Santo Cristo. Sumunod na bautismo doon sa Kilo, 1970. Pagkaraan ng mahigit na 10 taon, nakapag-establish na ako kasi nung nagpupulong kami sa lugar nila kapatid na doon, balik tanaw lang ito mga kapatid para sa inyo na mga bagong kapatid. Nung nagpupulong kami sa lugar nila kapatid na doon, wala na talaga akong pera. Wala na kaming makain. Nangangapa na kami ng tulya doon sa ilog. Naku, ang tulya ron, Sis Luz, pagkalalaki. Opo. Kasi ang karaniwang tulya nakikita ko, mga ganyang kalaki. Pero yung tulya ron, malalaki. Ang tataba. Ang ginagawa ko, babanlian ko. Pagkatapos na banlian, talagyan ko ng kalamansi. Yun ang aming kinakain. Nung nagangapa kami dun sa ilog ng tulya, meron kasi akong baon na 700 piso nung araw, sinanla ko yung aking makinilya. Binaon ko sa pulong. Yung aking restaurant na hindi pa ako nagmamanggagawa, restaurant na yon. Yung Catrice Restaurant. Negosyante kasi ako nung araw bago ako nagmanggagawa Hindi ba nakikita mo yung... hindi mo pala nakita yung Sis Luz. Hindi ko pa yata tao nun nung itayo ko yung restaurant na yon. 16 anyos pa lang ako nung itayo ko yung restaurant Hindi pa ako kaanib yata nun. Ayan, Catrice Restaurant. Andyan pa yung nanay ko nung una na retrato. Mga 1960 pa yan nag-umpisa. Hindi pa ako kaanib, hindi pa ako manggagawa. Naghahanap buhay na ako. Nung pagkaraan ng ilang panahon, magpupulong na ako, sabi ko kay kapatid na Bet, si kapatid na Bet po, bunso kong kapatid, nanay ni kapatid na Daniel. Si Kuya Daniel ang tawag nyo ngayon. Yan po, iniwan ko kay Sis Bet, yung restaurant na yan. Kasi kaming dalawang magkapatid ang laging magkatulong kasi magkasunod kami. Kami ang pinakabata. Bunso si Sis Bet sa babae. Ako na may bunso o pampito sa mga magkakasunod na magkakapatid. Ngayon, iniwan ko yung restaurant kay Sis Bet. Nagbaon ako ng 700 pesos. Binenta ko yung makinilya ko. Hindi po ako nanghihingi ng pera sa iglesia. Hindi ako humihingi sa kapatid na Perez. Kahit 5, hindi po. Alam ng Panginoon yun nang mag-umpisa ako. Ang aking ibinenta, yung aking makinilya, tapos meron po akong mga 4 o 5 sing-sing na brilyante
Dahil nagtitinda rin po ako ng alahas nung araw na hindi pa ako kaanib sa iglesia. Yung 5 singsing na brilyante, kung 6 yun, baon-baon ko, saka yung pinagsanlaan ko ng 700 piso na, ang tawag doon, makinilya nung araw, wala pang computer nun eh. Nung naubos na po yung pera ko, saka naisanla na yung mga singsing, ang nagsanla pa nun yung kapatid na Nati Sibug. Isa-isa namin isinasanla. At para nga magamit ko sa pulong doon sa Guagua. Nung maubos na yon, nangangapa kami ng tulya. Sabi ni kapatid na Edong, ayan na si kapatid na Edong yung katabi ni Sis Luz. Sabi niya, naanib ka anong taon, kapatid na Edong, anong taon ka naanib? 1974 po, Brother Denny. May po. Ayun, 1974. Kasi kaya naanib siya, nagdiskusyon po kami ng iglesia ni Manalo. Pagkaraan ng 2-3 araw, inabangan ako ng mga diakono, 5. Binugbog ako dun sa nakasarang garahe ng La Mallorca, Pambusco. Nabalitaan ni kapatid na Edong noon dahil nakikinig siya kay Brad Carling. Sabi niya, sumama siya kay kapatid na Carling, sabi niya, Brad Eli, hindi po ako kapatid, sabi ni Brad Edong. Kung gusto po nyo, sasamahan ko kayo para kung may uli may bubugbog sa inyo, makakatawag ako ng pulis. No? Sabi ko, sige, kung gusto mo Sabi ko gano'n. Kasi wala nga akong kasama nun Ang kasama ko si Brad Boy. Pag wala si Brad Boy, mag-isa lang ako nagbibiyahe. Doon ako inabangan ng iglesia ni Manalo, 5 diakono. Pinagtulong-tulungan akong bugbugin, na ospital ako ng halos 1 linggo doon sa Mercy Clinic sa Guagua. Ngayon, doon dumating ang kapatid na Edong na magkakasama na kami. Magkakasama na rin kaming walang makain. Dahil hindi nga ako humihingi ng pera sa iglesia Ako'y siguro mahigit 2 taon, di ako humihingi kahit 5. Ngayon, nung wala na kaming makain, kulang na ako sa pera, humihingi na, binibigyan ako ng kapatid na Perez, tinatanggap ko na. Kaya lang, pambayad lang sa bahay yun, sa inuupahan namin bahay. Yung inuupahan namin bahay, 250, 1 buwan, bungalo. Kasama ko 20 manggagawa. Yung bahay na yan, ngayon, atin na yan. Binili ni kapatid na doon dahil merong kanyang sentimental value dahil doon ako tumire ng matagal na panahon sa bahay na yon. Pwede nyo bang ipakita yon? Parang balik tanaw sa kasaysayan ng andating daan. Tinatanggap ko na ngayon yun sa kapatid na Perez na 250. Kaya lang, 250, pambayad lang sa bahay yun. 1 buwan na upa. Wala kaming makain. Ginawa namin, nangangapa kami ng tulya. Sabi ni kapatid na Edong, ayan po, kapatid na Edong, katabi ni Sis Luz. Sabi niya, Brad Eli, nung bisa ka, kung gusto mo maghanap buhay tayo. Hindi ka nahihiya, sabi ko. Hindi, sabi niya. Sige, magluluto ako, itinda mo. Nanghiram ako ng 20 pesos. Doon sa isang miyembrong binata sa Santo Cristo. Si Bobot. Sabi ko, Brad Bobot, pahiram ng 20 pesos. Gagawin kong puhunan. Binahiram naman ako. Mahal naman ako nun Sana nga, dalangin ko sa Diyos. Mabalik yun Nahiwalay kasi yun dahil doon sa naakay nung kanyang bayaw para doon sa iglesia ng mga babae. Isang panahon kasi natulungan ako ng tao na yun. Yung 20 pesos na yun, ang balik noon, 24. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw huhulugan mo yung 20 pesos. Magiging 24 sa 1 linggo. Ganon ang patubuan ng araw. Magkano hulog 1 araw noon, kapatid na Dani? 7 araw, 24, mahigit na 3 piso. 3 Gs yata kung 3
20 o 15, ang hulog ko araw-araw. Namili na ako ng 20 pesos na puhunan. Alam mo, ang binili ko, Sis Luz, Ano po? pisong hipon. Ako? Ay, yung hipon na yon, maliliit na hipon, pero buhay. Galing doon sa, pagtawid mo ng Guagua, meron doon isang parang island, kung saan nila hinuhuli yung hipon. Ang tawag doon sa island na yon, anong island yon, kapatid niya Edong? Nakakalimutan ko. Galing yung hipon eh. Sariwang hipon, buhay, pero maliliit siya. Maliliit lang. Hindi naman nila masyadong pinapatulan kasi ang liliit nga. Ang ginagawa ng iba, binibilad yon tapos pinapatuyo. Ginagawang hibe. Ako, ginagawa ko, yung piso nun marami na eh. Siguro mga 1 kilo na. Tinatagtag ko yon pati laman, pati balat. Kasi maliliit naman eh. Tinatagtag ko yon. Yun ang pinanghahalo ko sa lumpia. Sariwan-sariwa, tumatalon pa eh. Pisong hipon, 1.30 yung isang family size na mantika, 1.30. Ha? 50 repolyo, ha? Pisong, dito, toge. Tapos, pisong papaya. Tapos, merong 50 carrots. Tapos, yung pabalat ng lumpia, 1.20 ang 100. 1.20, 1 peso and 20 centavos. Sa madalit sabi, saka bumili ako ng ulam namin, naubos yung 20. Niluto ko na yung lumpia. Ako nagluto, ako nagbalot, ako nagprito. Tininda ni Brad Edong. Aba, nung hapon, yung 20 namin, 40 na. Libre pa kami ng pagkain. Natuwa kami dahil meron na kaming hanap buhay. Lumpia. Inabukasan yung lumpia, naghahanap pa yung tao, wala na. Nasarapan nila. Talagang namang masarap. In fairness. Kasi ako nagluto eh. Anong mo si Brad Edong? 300 lumpia, sandali, ubus eh. Nasarapan ng mga tao. Si kapatid na Iking nun, ayaw magtinda, nahiya. Si Brad Edong lang nagtitinda. Naging puhunan namin, naging 60, naging 100. Hanggang umabot yung aking tagapagtinda, umabot ng 20. Dahil in demand yung aming lumpia, lalo na sa tanghalian, inuulam ng mga gumagawa ng Diyos-Diyosan dun sa Santa Ursula. Dumami ang pera namin, nagpupulong kami, may pera na kami. Hindi ako nang hihingi sa kapatid. Napakasela ng aming pakikisama sa kapatid. Di kami nagmumulestya sa kapatid sa mga panahon na yon. Pagod namin para kumita ng pera. Nung kumita na kami, makakaipon ako. Nung makaipon ako, sabi ko kay Sisbet, samahan mo ako dun sa Pampanga Financing kasi kilala na sila dun sa Pampanga Financing. Nakabili sila ng saraw, 2 na ang kay Sisbet na saraw. Si Sisbet nun ang aking takbuhan pag wala akong pera eh. Nagpasama ako doon sa financing. Pero na akong pan-down sa isang saraw jeepney, ayun, nag-down ako. Nagtiwala naman yung may-ari ng financing kasi kilala na nila si Sisbet saka si Brad Dan. Nagkaroon ako ng jeep. Meron na kaming lumpia, kumikita, meron pa kaming jeep. Nung may jeep na kami, ang nagmamaneho si Brad Edong, namamasada kami, Malolos at saka San Fernando. No? Mga umaga pa, 5:00 pa lang, lumalabas na kami. May lumpia kami, pinasa ko na sa iba yung pagluluto. Ako naman ano naman ako, yung tawag doon, caller. Ano tawag ko? Konduktor po kayo. Konduktor ako. Si Brad Edong ang driver.
Paglabas namin sa umaga, meron kaming suki sa Malolos, aarkilahin kami ng 500 papunta ng Angeles. Pagkatapos sa hapon, babalikan namin siya sa Angeles, babalik namin siya sa Malolos. Doon pa lang may kita na kami 500. Tapos may kita pa kami sa Lumpia. Nagtayo ako ng restaurant sa Apalit. Sinangalan ko kay kapatid na Liesel Restaurant. Yung kapatid ni Brad Daniel, kapatid na Daniel. Yung aking restaurant, kumikita, nung makita nung ahente ng lupa, kumikita ka naman dito bumili ka na ng lupa sa akin. Ay, hindi ko kaya ako. Hindi, kaya mo. 20 pesos lang isang araw ang hulog. Bawasin mo lang sa kita mo. Nakabili kong lupa, 8 piraso. Yung pala yung magiging Old Central. Wala naman sa isip ko yung bibili ng lupa. Abay, tayo dati kasi, nagpapasalamat tayo kung saan-saan. Magalang, kung saan may lugar. Wala tayong lugar na pirme. Nakabili ako ng lupa, 20 pesos ang isang araw ang hulog, doon kay matandang Tulio. 20 pesos ang isang araw ang hulog, kinukuha ko sa restaurant yung hulog. Pero na kaming restaurant, meron pa kaming saraw. Yung saraw naging 2, naging 3, hanggang umabot ng 12 jeep. Nagtiwala sa akin yung financing. Lahat ng marimati nilang jeep, sa akin binibigay. Tumami yung jeep ko. Umabot ng 12 jeep. Marami na akong pera, Sis Luz. Opo. Kumikita pa ang aming lumpia. Naisip ko, gusto ko magradyo. Ipahayag sa radyo yung, kasi buhay pa kapatid na Perez. Kapatid na Perez, bakit po hindi tayo magradyo? Para doon tayo sa radyo magsalita. Sagot ng na Perez sa akin, sino ka magbo-broadcast? Pag sa radyo ka nagkamali, isang mali mo lang, todas ka na. Hindi na maniniwala ang tao. Sino ka pagsasalitain mo kung magra-radyo tayo, sagot ng na Perez? Hindi ko naman masabi, di ako. Hindi naman ako kasi kagaya ni Willie Santiago, presentado alsado No? Parang ayaw niya, postpone yun. Nung patay na siya, nung 1975 siya namatay, 1980, pumasok sa isip ko, magradyo ako kasi mahigit na ako 10 taon, 11 taon na, nagpupulong ako, 4 na lugar pa lang, 4 na tawag doon? 4 na bayan pa lang, 32 bayan ng Guagua ang Pampanga ang napupuntahan ko pa lang sa 11 taon, mga baryo-baryo ng 4 na bayan. Guagua, tapos Bacolor, tapos San Fernando, at saka Santa Rita. Yung pa lang ang nararating ko. Nakaka-11 taon na ako. Sabi ko, mamamatay ako bago ko matapos ang Pampanga. Na gabi-gabi may pulong, walang tigil mga kapatid. Wala pong tigil ang pulong. Tanungin nyo yan. Buhay pa si kapatid na Edong, buhay pa si kapatid na Api, buhay pa si kapatid na Pining. Yan ang mga kasama ko Buhay pa si kapatid na Luming, nandun ngayon sa San Diego, California. Buhay pa yung maraming kabataan kasama ko sa pulong. Gabi-gabi, wala po kaming bakasyon. At saka walang bagyo. Kahit may bagyo, kahit umuulan, kahit bumabaha. Nagpupulong kami, walang tigil. Sabi ko, naka-11 taon na ako. Abay, doon pa lang ako sa Pampanga. Paano ako makakapagpalaganap ng maramihan? Naisip ko magradyo dahil meron na po akong pera. Kumikita na ako sa lumpia, kumikita pa ako sa jeep, 12 yung jeepney ko, tapos meron pa akong restaurant. Ayun. Maliwanag na maliwanag mga kapatid na ang pagkaministro ko, hindi nakabatay sa perang tinatanggap sa iglesia. Wala po akong natatanggap ang sarili.
Kulang pa sa pambayad sa apartment at sa bungalow na tinutuluyan namin kasi hindi po ako nakikituloy sa mga kapatid. Nung meron na rin akong kakayanan, umuupa na kami. Nung una akong magpulong sa Guagua, nakituloy ako kila kapatid na Ando. Yung, ano pangalan nun? Alejandro Tenco. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ganun ang mga Katoliko eh. Si kapatid na Alejandro, ang unang-unang taong nagpakita ng matandang ano yun eh. Siguro nung nandun ako 80 anyos na siya. At saka yung kanyang kapatid. Pag naalala ko sila, sana maalala sila ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Siya ang unang-unang tumanggap sa akin sa Guagua. Pagkatapos, natira ako kila kapatid na Carling, doon sa kila kapatid na Pining, kila kapatid na Siling, doon kila kapatid na Luming. Ako'y naging taga-ibang bayan, kanila akong pinatuloy. At sila ang naging karamay ko sa umpisa ng gawaing ito, mga kapatid. Kaya nung naisip ko, may mamamatay pala ako, hindi ko mauubos o libutin ng Pampanga lang. Nag-isip akong magradyo. Doon nga kami pumunta sa Broadcast City sa DWWA. Doon po nag-umpisa ang dating daan. Kalahating oras. Nangahas ako dahil patay na ang kapatid na Perez no, 1980. Hindi na ako nahihiya na baka sabihin niya, nagyayabang ako na ako magsasalita sa radyo. Nagsalita po ako sa radyo. Sa umpisa, inatake ko ng iglesia ni Manalo. Ang umaatake sa akin si Teofilo Ramos. Sasagutin ko. Atakin na naman ako sa isang gabi. Sasagutin ko. Ite-tape ko yung sinasabi niya, sasagutin ko. Kaming dalawa ni Brad Boy. I-edit ni Brad Boy, sasagutin ko isa-isa punto niya. Nung bandang huli, pagkaraan ng mga 3 buwan, tumigil na si Ramos. Ay na sumagot, nahuhuli sila eh. Dumating naman, inano naman ako nung mga ibang pastor, kung sino-sino pang saksi ni Jehovah, saka sa Badista. Bawat atake nila, sumasagot ako. Doon naging popular ang dating daan. Tapos, napunta ako kay Manolo Pabi sa DCWV noon ding 1980. Doon sa This is Manolo and His Genius Family. Linggo-linggo po, nandun ako. 3 oras yung programa namin, alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Nagna-number 1 sa survey. Napakarami kasing iba-ibang ministro, mahigit kami 50 ron, ikakapirasong salita. Libre kasi eh. Nung bandang huli, nabuisit si Manolo nung mga iba. Hindi niya na tinanggap, binawasan niya. Naging 27 na lang kami. Tapos, siguro nakikita ni Manolo, tama yung sinasabi ko, hinalis pa uli yung may mga mali sila eh. Sabi ni Manolo, may tama itong mga ito. Hinalis pa. Nung bandang huli, 8 na lang kami. Nung bandang huli, 3 na lang eh. Nung bandang huli, ako na lang mag-isa natira eh. Pinalayas na lahat eh. Huh? Doon lalong naging popular ang dating daan, mga kapatid. Dahil nakatulong yung DCWB, kapatid na Glenn, pasyalan mo naman si Manolo, naalala ko ha. Huwag mo kalimutan. Tapos, ayun, nag-1983, kumikita pa rin ako. Marain ng pera. Sabi ko, anin ko naman yung pera? Nagpunta ako sa telebisyon. Ang una nating broadcast sa television, 1983.
sa Channel 13. Dumami na ngayon ng miyembro. Lalo akong naglakas ng loob dahil may mga nag-aabuloy ng mga miyembro, meron pa akong kinikita, hindi ko naman dapat natipunin. Sabi ni Kristo, huwag kang magtitipon ng kayamanan sa lupa. Kaya hanggang ngayon, lalo man akong ipon tipon ba akong pansarili? Wala. Kung meron man akong konti-konting isinusubi galing sa negosyo ko para sa aking maiiwang mga apo at mga anak. Konti lang naman yun, mga kapatid. Ang malaking parte ay ginagastos ko pa rin sa kapakanan ng kapatiran at ng mga kapatid na humihingi ng tulong. Doon po nag-umpisa ang dating daan. 1980 sa radyo, 1983 sa telebisyon. Pero nagbangon po ang demonyo ng kaaway. Nung nakikita na at nakikilala na ng tao ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mahigit po 50 pastor ang dinatnan ko sa DCWB. Sumama pa ako dun sa talakayan sa DCMM. Ano yung DCMM, kapatid na Edong? Yung kapitulo, versikulo po. Yun. Yung programa na sa DCMM ginaya si Manolo, kapitulo, versikulo, doon kami nagpandali ng mga ministro ni Manalo. Kaya noon ako nanganganib Madalas kasi silang napahiya doon Dalong dumami ang nakikinig sa dating daan. Hanggang naanib na ang maraming mga kapatid. Lalo akong nagkalakas loob na maglagay ng programa sa telebisyon. Hindi ako nakontento sa radyo, nag-television kami. Kaya lang nagbangon ng kaaway. Si Lolita Hison. Nung maanib yon, hindi ko alam na magiging kasangkapan pala yun ng demonyo para maistorbo ako. Pagkatapos niyang maanib, ay kinasuhan ako dahil nagalit sila doon sa isa nating manggagawa, nagalit sila, inaatake raw sila, hindi ko sila kinampihan. Kung hindi ko kinampihan, nagdamdam. Ayoko naman kasing kumampi pag mali Nagdamdam. Kinasuhan ako ng maraming kaso, ng estapa at saka BP22. Kasi nag-issue ako ng cheque na blanco sa kanila. Habang istorya ito, sislus Nag-issue ako ng blankong cheque. Alam mo naman yung bakit, di ba? Opo, Brother Eli, meron kayong ginaranturan kasi na kapatid na nangutang doon sa... Merong 5 kapatid na nangangailangan ng puhunan. Nangutang ako doon sa Ocampos House of Appliances ng 200,000 piso. Kilala naman ako nung Ocampos House, pinautang ako. Yung utang na yon, pinapatubuan ko ng 5% isang buwan. Binigyan ko ng puhunan yung isang miyembro sa Magalang, yung pangalan Pedro. Nakalimutan ko na yun, Brother Edong. Anong pangalan nun? Malyari po. Pedro Malyari. Yung isang kapatid sa Pasay, pinahiram ko rin ng puhunan. Yung kapatid na Leti Samonte. At saka yung Noli Dacer. Ito hindi ko na sana gustong sabihin pa, pero parang balik tanaw. Gusto kong makatulong sa kapatid, wala naman akong ipapautang na pera. Kasi ang kinikita ko, gusto ko ilaan sa gawain. Nang hiram ako sa Ocampos House dahil malaki po ang tiwala sa akin ng may-ari ng Ocampos House of Appliances diyan sa Pampanga. Magkakapatid po yan na kilala nila ako, na ako'y isang taong hindi manunuba. Ipinakilala ako sa kanila nung may-ari ng Pampanga Financing Corporation. Nakautang ako ron ng puhunan para sa mga kapatid. Ang isang iniutang ko ng puhunan, yung tatay ni kapatid na Antonio de Leon. Na nagsisisi ako, ba't ko naipangutang ng puhunan kasi nung makahawak ng pera, nagkabaret.
Yun. Huwag ka magagalit, kapatid na Antonio. Totoo naman ito kasi eh. Baka bata ka pa ka nun, hindi mo pa alam. Madalit sabi, Sis Luz, nagkaroon ako ng kaso. Araw-araw ako nasa korte. Biro mo, 7 kaso ng BP22. Kasi dahil dun sa cheque na inisyu ko, ang ginawa ng Lolita Hison, yung mga cheque na yon, diniposito ng sabay-sabay. Blanco kasi, diniposito ng sabay-sabay, nagtalbugan, nagkakaso ako sa husgado. Ibenta ko yung mga jeep. Yung 12 jeep, isa-isang narimate. Ang narimate ni Lolita Hison, 3 jeep. Napirwisyo ako ni Lolita Hison dahil dinalawahan ako dinobli ako. Ang kaso, dinobli niya. Ang utang ko lang, 200,000, ginawa niyang 590,000. Dahil, ang may kagawa naman, yung tatay ni Brad Josel, si kapatid na Arcadio Malyari, hindi kinuha yung cheque ko, tapos gumawa naman ng mortgage contract. Sa mortgage contract, ginawa niyang 320,000. Yung represented ng cheque, 200,000, hindi niya kinuha cheque. Kaya nung idimanda ako, idinimanda na yung mortgage contract, idinimanda pa cheque, nadoble ako. Yan ang naging kapalaran ko, mga kapatid, sa buhay na nakasumpong ako ng mga taong kinasangkapan ng demonyo para mahadlangan ang aking magagawa sa tulong ng Diyos. Para rin yung mga apostol, hinahadlangan ng demonyo nung araw. Pero awa ng Diyos, kasi sabi ng Diyos, ako gagawa, sino pipigil, na-absuelto ko naman lahat yung kaso na ipinail sa akin ng milyonarya dyan sa San Fernando. Lahat ng kaso na absuelto. Isa lang yung hindi, pinag-penalty ako ng korte, hindi naman ako nakulong, nag-penalty lang ako ng 7,000. Dahil kasalanan daw yung cheque mo, walang pondo, in-issue mo. At totoo, hindi ko naman kasalanan yun Sabi ko yung batas na yun, napakagago ng batas na yun. Yung BP22. Buti nga inalis na yata ngayon yun Attorney Tulio, inalis na ba yung BP22 ngayon? Andiyan po ba si attorney? Wala po siya dito Anybody? Kahit wala si attorney, inalis na ba yan yung batas pambansa bilang 22? Napaka-unfair niyang batas na yan kasi pag nag-issue ka ng cheque, walang pondo, kulong ka o kaya may kasalanan ka na. Sabi ko, maling batas. Bakit? Kasi, pag negosyante ka, pinag-i-issue ka ng mga binibilhan mo ng kalakal, pinag-i-issue ka na ng post-dated check. Kaya nga post-dated yun, dahil wala naman talagang pondo yun Diba? Pagka wala ka raw pondo, kasalanan na. Parang illogical para sa akin yung BP22 na yan. Mali. Doon ako nadali ng kaaway. Pero awa ng Diyos na i-absuelto ko lahat, mga kapatid. Pati yung istapa, hinatulan ako sa Pampanga ng 39 years in prison. Umapila ako sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, baliktad yung hatol. Kasi may influensya si Lolita Hison dyan sa Pampanga Tagarian siya Ito yung aming unang broadcast, Islus. Bata pa ako dyan. Ayan po yan Doon yan sa Old Central, sa itaas po doon. Yan po yung madaling araw, pagka itinitaping, kasi po, kailangan tahimik na, dahil lahat nasa sagap ng mikropono ni kapatid ni Eli, pati huli. Wala kasi kaming studio, mga kapatid. Pag dumaan yung tricycle, tigil kami, kasi kuwang-kuha Pag tumilaok yung manok, kuwang-kuha rin. Kaya, ang nangyari, magte-taping kami, mga 2:00 ng madaling araw, magdamag kaming 3 lang, si Sis Luz, at sa kapatid na Daniel at ako. Tulog na lahat ng tao, gising pa kami.
Nagte-taping kami. Matagal na hirap yon mga kapatid. Kuminsan baha. Lubog lahat. Si Sisnos natutulog yata sa bangka eh. May time pa po talaga pag bumabaha doon, lusong kami hanggang bewang ang tubig para makapunta po kami doon, aakit kami doon. Ngayon naman baha ron eh. Opo, lagi. Hanggang ngayon doon, magpunta ka sa Old Central Baha. Doon tayo nag-umpisa ng programa na yan eh. Ang dating daan. Ngayon, pagkatapos niyan, inistorbo tayo. Balik uli tayo sa telebisyon. Pinaalis tayo sa Channel 13. Napunta tayo sa Channel 4. Pinaalis na naman tayo sa Channel 4. Ipinitisyon tayo ng mga born again. Ayaw nila tayong kasama sa... Kasi, ano sila eh. Meron silang takot eh. At pinitisyon tayo dun sa Channel 13. Pinalayas tayo. Pinitisyon tayo sa... Or pinalayas na naman tayo. Napunta tayo sa SBN... RJ muna po. Sa channel RJ29. Aba, nung sumisikat na yung RJ29 na dati wala naman sa rating, nasama sa rating dahil sa dating daan. Ininteres yung ating oras, binili. Nawala na naman tayo sa channel 29. Napunta tayo sa SBN 21 naman. Nung bandang huli, pinaalis na naman tayo ulit sa SBN 29. Sabi ko kay kapatid na Daniel, ano ba ito anak? Lagi na lang tayo pinapalaya. Sana meron tayong sariling television station. Sabi ko, no? Doon kami napadpad sa UNTV. Amen. O, tingnan nga, babata pa namin dyan, no? Si Brad Josel, hindi pa kalbur yan, no? Si Brad Danny, bata pa rin dyan. Ako rin, bata pa, oh. Kita mo yan? Batid na Danny, naalala mo ba yung iyong kabataan? Apo. Oh, bata pa kami dyan. Yan ang umpisa na ang dating daan. Hanggang nakarating na po tayo sa ating sariling tahanan sa UN Television. Hanggang nagkaroon tayo ng sarili nating pagbobroadcast na radyo sa ano yun? Radyo La Verdad. Tapos nakarating tayo hanggang sa radyo pay isa si Brad Danny. Nag-broadcast pa po tayo sa RH at doon din po sa... Broadcast pa tayo sa isandaang radio ng bayan station sa DCRH. Tapos nag-broadcast pa rin tayo sa saan pa? Doon sa DWAD. Opo, Diwad. Nakalimutan ko pala na ME. isama sa istorya. Nung mag-umpisa ako sa radyo, hindi lang sa DWWA. Kasi kumuha rin ako ng mga istasyon sa probinsya. DWAR sa Cabanatuan, DCBR sa Batangas, no? Radyo Batangas, DCRD sa Radio Dagupan sa Pangasinan. Ikinalat ko sa Pilipinas sa iba-ibang radyo, 12. Kaya nga nakilala ang dating daan, mga kapatid. At yun ay sa awat tulong ng Diyos, nakakakita ako ng pera para mangyari yun. Hindi naman kasi pwedeng ibayad doon ay dahon ng bayabas. Pero tuloy kami sa lumpia. Kaya lang high class na kami. Dahil meron na kaming jeep na delivery ng lumpia. Pag magtitinda kami sa San Fernando, galing sa Betis, San Lumpia, merong maghahatid na sariling jeep. Ang nakasakay, mga 10 vendors, nakakarating na kami ng Angeles, may delivery jeep na kami eh.
Ayun, ganoon kami pinagpala ng Diyos. And the rest is history. Yun na ngayon yung umabot hanggang ngayon. 37 taon na, mga kapatid. Ang nakalipas sa awa at pagmamahal, paglinga, pagtulong ng Diyos sa amin, ay nakarating na ito, hindi lang sa radyo, kundi sa internet, sa satellite, at sa iba't ibang panig na ng mundo. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Brad Eli, may sinasabi po si Brad Edong dito. Yung palang first broadcast natin ng 30 minutes sa DWWA, November 28, 1980. Birthday ni kapatid na Daniel. November yun. Opo. Alam ko November yun. Di ko lang alam ang eksaktong petsa. Kung November 28 yun, anong araw yun? Bali, Friday po yun, Brad Eli, 30 minutes po. Tapos po, isang linggo lang ang pagitan po, nag-broadcast po tayo kay Manolo Pabis, December 7 po, Sunday. Ang Nung magkaroon nga pala ako ng sariling programa, naanyayahan ako ni Manolo Pabis magsalita doon sa programa niya sa DCWB. Doon nga naanib sila kapatid na Resti eh. Dahil kumakalat yung balita tungkol sa ang dating daan. Si Brad Danny, di ba doon ka rin nakapakinig, Brad Danny? Opo, kapatid na Eli, doon po unang-una kay Manolo. Tapos hindi mo natandaan. December po ako nakinig kay Manolo. Mga late na po yon. Mag-January na po ng 1981. Pero alam ko po, dahil magpapasko, doon ako nakapakinig sa inyo. Unang pakinig ko sa inyo kay Manolo. Hello po, Brad Eli po. Meron po akong ideya dun sa broadcast sa Channel 13, kung kailan tayo nag-start po. Bale po, April 6, 1983, ang unang broadcast natin. 6/13/20. Nakapag-broadcast po tayo ng 3 beses. Yung pang-apat, hindi na natin na-broadcast kasi po, bali hinarang na po tayo ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi po ang unang paksa po dun sa April na yon, yung ang mga kasangkapang ipinagkaloob ng Diyos sa tao upang malaman ang buong katotohanan. As po ng April yon, 1983. Tapos 13 naman po, yung pong matuwid na paraan ng paggamit ng Biblia. Tapos po yung 20, kung paano po makikilala yung tapat at hindi tapat na mga ngaral. Naipalawanag niyo po yung tapat na mga ngaral. Pero po yung hindi tapat, hindi nyo na po naipaliwanag dahil tatamaan na po ang Iglesia ni Cristo. Bali araw po ng Miyerkules yun, Brad Eli, ang broadcast natin nun. Nalakad na nila na i-reject na kami ng Channel 13. Awa naman ng Diyos, nakapunta kami sa Channel 4 kasi si kapatid na Daniel noon, nagbo-broadcast na. Broadcaster na siya ng Channel 4 eh. Doon siya unang nagtrabaho eh. Tapos nakakilala na siya ng mga nasa broadcast industry, kaya nakalipat-lipat na kami kung saan-saang istasyon. Para kaming palaka at talon-talon ng istasyon. Awa ng Diyos, biro mo, mapirmi tayo sa UN Television. O di ba awa ng Diyos yun sa atin? Hindi na tayo natatakot na papaalisin tayo. Meron po ditong... Kasaysayan. Opo, Brad Eli. Pwede daw po bang pakinggan natin yung intro ni Ben David? Ayan daw. Yeah. Sa loob po lamang ng ilang saglit, ang naiba at kakaibang uri ng palatuntunan, ang dating daan. Sa inti na nagdudulot ng aliw hanggang alas 12. Ito ang DWWA. 12:06. Bilang po naman ang Ha? Starry. Tuloy.
Member kami na ito ang DWWA, hindi lang po naman ang BBC Star Radio ng City 2. Member kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras sa hudyat ng atin po namang kalampag. 2 minuto ho pagkalipas ng ikasyam ng gabi. Buong karangalan po naman at malugod namin kay inaanyayahan, pakinggan po naman niyo itong isang naiibang uri ng palatuntunan ukol sa pananampalataya na pinamagatang ang dating daan. Ito ho ay sumasa inyo tuwing ganitong oras, ganap na ikasyam hanggang ikasampu ng gabi. Pakikinabangan po naman natin ito sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa panahong ito ng paglaganap ng katampalasanan at pagliligaw dahil sa paglitaw ng maraming mandarayang mangangaral. Mga kaibigan, narito ho ang dating daan. Ang intro, ang taga-intro natin, si Ben David, ano, Sis Luz? Sis Luz, ilang taong ka na nun? 16 po ako nun eh. 1980. Opo. 16. Yun. 1980. Ngayon, 60 ka na. Wala pa naman. 53. Pero malapit na. Opo, 53 na. Awa ng Diyos. Yun. Kasi edad ko po yung dating marami ng kasaysayan na nagdaan, ano. Opo, Brother Eli. Salamat sa Diyos po. Yung dating daan, kasing edad ko po sa iglesia yon 37. Kasi 1980 ako nabautismuhan. Kaya, kasing edad ko siya. Ganon. Salamat sa Diyos. Kasing edad mo, at ikaw din ang aking assistant na researcher. Si Brad Daniel naman ang director, cameraman, editor. Opo, siya rin ang adpro siya rin ang taga-kalikot pag kami pumapalyang di ba? Opo, totoo po yun. Si kapatid Daniel, siya yung cameraman, editor, siya yung director, siya na yung lahat, yung mga idea namin kung paano iayusin yung set, tatanong ko sa kanya, anong lalagay natin, tapos siya pag may problema yung mga may mixer, may pati yung video namin, tapos basta ganun po, awa ng Diyos nag-umpisa. Siya yung lahat nun. Ako daw yung executive producer. Sabi ko, ano pa yung executive producer? Hindi ko po alam yun eh. Siya kasi, linya niya yun. Ako hindi ko yung linya. Kaya sabi niya, ikaw executive producer. Ano ba yung executive producer? Tapos sabi niya, ito gagawin mo, ganito. Susulat mo yung mga sitas, tatandaan mo, ganito, kung saan, nagkamot, lilista mo yon. Tapos ikaw, paggawa ka ng mga set na yan, yung mga backdrop. Wala talaga akong alam doon. Tinuturuan lang ako ni kapatid Daniel kung ano sino ba naman may alam doon? Opo. Kasi umupa tayo ng direktor. Ang gustong bayad 8,000 isang araw. Yung direktor, sabi ni Brad Daniel, ang mahal naman akin, 8,000 sang araw, editor lang, ako na lang mag-i-edit, sabi niya, para makatipid tayo. Kaya yung editor natin, 2 linggo lang, pinalayas ko na. Kasi, ang mahal sumingil. Opo. Ang mahal sumingil. Ngayon, si kapatid na Daniel na editor, siya ang director, lahat na ukol sa broadcast. Awa naman ng Diyos, 3 lang talaga tayo noon, Sis Luz, wala namang iba na Opo. Awa ng Diyos po. Nag-umpisa naman ako sa radyo, 2 lang kami ni Brad Boy. Na pagka merong pumasok na tahol ng aso, hinto kami. Nawawala tuloy momentum ko Minsan kasalukuyang inaatake ko si Ramos ng Iglesia ni Manalo, biglang tatahol yung aso. Tigil kami. Kami ang konti, sabi ni Brad Boy. Brad Eli, lakasan mo pa rin, taasan mo kasi parang naglo. Kaya, para maduktong doon sa naputol, magagalit ako uli. Ganon ang hirap talaga noon, walang studio. Ganon ang aming broadcast noon, mga kapatid. Nag-umpisa ang paglaganap nitong samahang ito sa awa ng Panginoon. Unti-unti kong nakita yung mga
katuparan ng hula na pararamihin ko sila, hindi sila magiging maliit, kaunti, akin ding luluwalatiin sila, hindi sila magiging maliit. Yon. At nakatulong pa rin yung programa ni Manolo Pabis kasi malaki ang scope ng DCWB, Sis Luz. Opo, Brad Eli, malayo po na aabot nun, kaya nakatulong din talaga yung This is Manolo and his genius family para po maging aware ang mga tao, tapos na yung dating daan, sinubaybayan nila kasi sinusundan nila kayo dahil narinig nila kayo sa DCWB, hinanap nila yung programa naman nating sarili, yung dating daan naman. Ayun po. Tapos doon kayo nag-umpisa, tumatanggap kayo ng mga sulat, tanong ng mga tao, doon sa P.O. Box natin, yung 12392. Yun, may P.O. Box tayo noon, sumusulat yung mga tao, tapos sinasagot naman po ninyo. Ganun po, awa ng Diyos. Saka yung mga sulat noon, dumadating kay Manolo, doon sa DCWB, malakas yung DCWB, 3 sako. 3 sakong sulat ang dumadating sa amin. Hindi ko na nga nababasa lahat eh. Opo. Ang dami ng sulat. Wala pang email nun, wala pang cellphone nun. Wala po, talagang puro koreo. Koreo lahat yun. Tapos sinasagot po. Tapos, doon sa programa nating ang dating daan, kung natatandaan ni Brad Edong, may mga tao na sinasabi natin, di tayo nang hihingi ng pera. Aba, may nagpapadala ng sulat, may kasamang pera sa loob. Hindi ko nga alam kung nahaharang sa koreo yun, iba eh. Kasi minsan, merong nakalagay na cheque. Merong halimbawa, 100 piso, 500 piso. Meron cheque. Meron pa ako natanggap, 300,000 cheque. Binalik namin sa may-ari. Hindi ko inihulog sa bangko kasi bawal sa atin tumanggap ng abuloy sa hindi kapatid. Yun ang mga kasaysayang nagdaan. Marami akong naipong mga cheque na hindi ko inihulog, na stale check, na expire yung cheque. Stale check ang tawag doon. Sinasabi namin, hindi po kami tumatanggap ng kontribusyon sa hindi miyembro ng Iglesia ng Diyos. Pero ang mga tao, kahit sabihin mo hindi ka tumatanggap, nagpapadala pa rin. Meron pa nga Chinese nga eh, nagbigay 300,000 eh. Binalik ko eh. Sabi ko, hindi po namin matatanggap pag hindi ka anib sa iglesia. Yung panahon kasi na yon, medyo maluwag ako sa pera noon, Sis Luz, dahil nga nasabayan ko ng negosyo yung yung pangangaral eh. Paghapon kaming nagluluto, pagdating ng gabi, maliligo ako, pulong naman kami. Pagdating ng madaling araw, mamimili na naman ako. Pagluluto na naman ako maghapon. Pagdating ng hapon, mga 5:00, pahinga na ako. 1 oras kalahati, maliligo ako. Punta na kami sa pulong, 7:00 ng gabi. Araw-araw yun. Sa awa ng Diyos, nakaraos kami. Yan po ang kasaysayan ng pananampalatayang nasumpungan ninyo, mga kapatid, sa panahong ito. Bilang katuparan ng hula na sinasabi sa Biblia. Anong oras na dyan, Sis Lu? 10:00 na po. 10:05 na po dito. Sige, kahit na media ora lang. Sige po. Sige po, 30 minutes. Yung ating bigyan ng pagkakataon. Sige po, kapatid. Brad Eli, nandito na po si Attorney Tujo, yung itinatanong ninyo po kanina. Tungkol daw po, attorney, sa bouncing check law. Ito po ba ay umiiral pa po ba o tinanggal na po? Kapatid na Eli, bati lang po sana ako. Happy 37th anniversary po ng dating daan. At saka happy PBB po sa inyo, kay Kuya Daniel at sa buong kapatiran. Kapatid na Eli, ang BP22 po, although sa ngayon, isa pa rin po siya sa mga criminal offenses under sa ating revised penal code. Pero ayon po sa circular ng ating Supreme Court, sapagkat na
nauunawaan naman po nila ang sitwasyon ng mga negosyante, nagkaroon po ng lenient na treatment ang ating husgado. Ang mga nakakasuhan po ng DP22 ay kung halimbawa makonvict, hindi po pinapatungan ng hatol na parusang pagkabilanggo, kundi karaniwan po ay pinadudubli na lamang po ang bayad doon sa kanyang pagkakautang. Pero hindi naman po porke kasuhan ng DP22 ay nakokonvict po agad. Kasi meron po naman mga exception. Halimbawa, ang isa pong negosyante, pina-stop payment po ang kanyang cheque sa bangko kasi merong diferensya ang kanyang binili o kaya yung kanilang kasunduan. Meron naman po siyang depensa na although sa batas po kasi ng DP22, limerpak na pinirmahan po at inisyo ang cheque, yun po kasi ay isang kasalanan na, labag na po sa batas yun. Pero hindi naman po lahat ng pag-isyo ay ganun po ang kasunduan. Kasi kung minsan po, meron naman yung tinatawag na accommodation check lang. Pero gaya nga po nung sabi stop payment kasi yung kanyang binili ay hindi po kompleto, may karapatan naman po siyang magreklamo din. Ngayon po, ang batas po, although criminal offense yan, hindi na po kinokonsidera ng husgado yung criminal aspect. Ang inaano na lang po, kinoconsider ay yung civil. Pinababayaran na lang po, pinadudubli na lang kapag po nakukonvict. Kasi ang katwiran po ng korte, ang isang negosyante po, nag-issue ng cheque kasi inaasahan po niya na siya ay kikita at meron siyang pambayad. Ay pangkaraniwan po naman sa negosyo, meron yung tinatawag na ups and down. Meron po minsan na kumikita, may business na nalulugi, kikita uli, malulugi uli. Kaya ganun po ang ano ng korte. Wala pong malis, walang intention pandaraya. Kaya sabi ng husgado, bigyan natin ng kaunting konsiderasyon itong mga negosyante pag nag-issue po sila ng post-dated na cheque. Ganun po, Brother Eli, ang sitwasyon po ngayon. Salamat. Buti naman po, ganun ngayon. Kasi nung araw, basta meron kang bouncing check, considered agad na criminal law, ay criminal offense, parang ang trato ng husgado, mabigat ang trato ng husgado, hindi basta walang leniency. Walang leniency kahit ipaliwanag mo ng gusto. Na hindi ko naman po inisyo yan na para i-bounce. Sabi ko, inisyo ko po yung blank checks to guarantee a loan. But the recipient of the checks deposited the checks simultaneously on the same date. The reason why I issued several checks is that our agreement is that she will deposit it on corresponding dates agreed by both parties. But she dated the check all in the same date and deposited them simultaneously, all of the checks. Naturally, it will bounce. Ayaw akong pakinggan ang husgado. Ayun, tuloy-tuloy ang kaso. Nung makarating kami sa Court of Appeals, awa ng Diyos na absuelto naman ako. Kasi, sabi ng Court of Appeals, wala namang propensity si Mr. Soriano ng pag-i-issue ng bouncing check. Kasi noon pong araw, yung bouncing check, ikinukonsider yung propensity mo Kung may mga records ka ng bouncing check talaga, you are a professional, issuer of bouncing check. Pero kung wala kang history ng marami kang bouncing checks, kinukonsider nila yun. Hindi ka professional na estapa o estapador. Ewan ko, pero hindi ako talaga sang-ayon dyan sa batas na yan. Biktima ako niyang batas na yan. Sabi ko nga doon sa regional trial court, when you issue the check, do you know that it has no funds? Yes, sir. Sabi ko doon sa fiscal, yes, sir. The reason why I issue those checks, because I do not have cash money. It is logical. If I have cash money, I will not issue the check. Sabi ko ganun, I will not issue a post-dated check. But it was issued because I do not have money. In fact, Mrs. Hison knows that I am indebted to the Ocampos House of Appliances. Sabi ko ganun saan.
Nung maintindihan nung Court of Appeals, inabsuelto ako. Yung ikinatalo ko sa Regional Trial Court, dahil inamin ko raw na wala akong pondo, natalo ko sa Regional Trial Court. Pagdating sa Court of Appeals, yun ang bumalik sa kanila. Mr. Soriano, do not mean to have no criminal intention. Sabi nung judge doon sa Court of Appeals. Kasi, alam naman ni Lolita Hisuneka na meron siyang utang na wala siyang pera kung meron ba siyang pera, mangungutang ba siya? Kaya siya nang utang sa Ocampos House, wala siyang pera. Kung meron man siyang inisyon check, hindi ibig sabihin para manloko, para i-guarantee yung check. Na-absuelto ko, awa ng Diyos. Pinatulan ako ng 39 years sa Regional Trial Court, inabsuelto ako ng Court of Appeals yung sa kaso na yon. Salamat sa Diyos. Tapos na-absuelto na rin yung ibang mga kaso. Awa ng Diyos, nakahinga ako uli ng maluwag kasi araw-araw nasa kami. Nasa husgado ako. Biro mo namang 12 kaso yung ipinail. Araw-araw ako nasa husgado. Kaya pala naman ako napunta sa ganong sitwasyon. Alam mo, Sis Luz, ang sikreto ron? Ano po, Brad Eli? Hindi ba ako'y laging nangangapampangan? Opo. Tagalog Kapampangan, 14 na taon ako sa Pampanga nagpupulong. Halos nga puro Kapampangan ang salita ko Aba, nung magkakaso ako, narinig ko uli yung Ingles. Araw-araw nasa korte ako Natuto ko uli ng Ingles. Dahil nung high school ako, marunong ako mag-English. Pero nung nagkakapampangan ako, nalimutan ko ng maraming English words. Aba, dun pala sa korte, mahahasa pala ako nun sa English. Natutuloy ako ng English. Naging second chance to study English. Araw-araw nasa hearing ako, kasama ko si attorney, Dean Coronel. Abogado di Campana yun Ang isang appearance nun 15,000 Pera pa yung pamasahit, saka pera pa yung mga pagkain sa mga mahaling restaurant kasama ko si attorney Coronel. Tapos nung una kasama ko si attorney Antiporde. Pinsan ni kapatid na Peris yun Kaya natuto uli akong mag-English. Kaya pala ganun, mapupunta pala ako sa Brazil, kailangan ko pala English. Kasi yung mga translator dito, di pwede sa Tagalog. Pag hindi mo in English, di maita-translate. Natututuloy ako ng English sa korte. Yung palang natutunan ko English, kakailanganin ko sa Brazil. Para matuto naman ako ng Portugues. Nung medyo marunong na akong Portugues, nakarating ang pangangaral sa Spanish countries, sa South America. Natuto na naman ako ng kaunting Spanish. Ewan ko kung saan ako aabot ngayon. Nagkahalo-halo na Spanish, Portuguese, Kapampangan. Minsan pag nagsasalita ako, Portuguese, nakakapampangan ko. Kasi may mga hawig kagaya nung tambing. Sa Kapampangan, tambing. Pero sa Portuguese, tambeng. Pareho kahulugan. Tambing. Minsan nakaka-confuse. Pero awa ng Diyos, naintindihan naman nila ako, nababautismohan sila. Diba, Sis Luz? Naintindihan nila ako. Opo, awa ng Diyos. Yun ang kasaysayan ng dating daan. Ginamit pa ng Diyos pati yung korte para maisip ko ulit, maalala ko ulit ang Ingles. Kasi yung Ingles natago sa baol, kinalawang. Yan, awa ng Diyos, kahit may kalakalawang pang konti, medyo nalagyan na ng grasa. Medyo maluwag-luwag ng makapag-English. Pero ngayon, di na rin ako nag-i-English dahil nagpo-Portuguese na ako. Karamihan, hindi na ako nagpapatranslate, awa ng Diyos. Siguro, kung loloobin ng Diyos, ang talagang gusto kong matutunan, alam mo, Sis Luz? Ano po? Chinese. Opo, kaya napakahirap pag-aralan po talaga nun. Nag-aral ako ng Japanese.
Sa Singapore, nag-aral akong Japanese 6 months eh. At saka Chinese, 6 months din. Alam mo, natutunan ko sa Chinese, Ano po? 3 lang. Ano po yan? Er-san. Alam mo yon? Ano po yun? 1, 2, 3. Er-san. Napakahirap naman ng Chinese. Billion pa naman ang gusto kong makumbinsi sa Chinese. Mahirap palang makakumbinsi, hindi ka marunong ng Chinese. Napakahirap. Ang natutunan ko lang doon, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila. Yun, alam mo na yun. Apo, happy birthday. Yun lang natutunan ko saka Er-san. 1, 2, 3. Di ko alam ang 4. Ang hirap sabihin. Yun. Kaya sana matuto ako kung, ay, bagay, matanda na ako, parang wala nang, panahong mag-aral pa ng Chinese. Lalo na pagka naririnig ko yung Chinese, pakahirap yata sabihin. At buti pa nga yung Japanese eh. May mga natandaan ako sa Japanese, Islus eh. Garal kasi akong Japanese 6 months eh. What is saka? Ano kaya ka ako yung saka? Yung pala yung saka, soccer. Yung elevator, elevata. Pag gusto mo, basta ka gusto mong sisislo sa gulatin, sasabihin mo lang, kura-kura. O, di marunong din ako ng Japanese. Miki mo to? Ano ibig sabihin ng Miki mo to? Pansit mo to? Yun sislusang natutunan ko sa sa Japanese. Oto mo to? Oto mo to? Oto ko to. Ayun na ako. Sislus. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang napanood nating video ay tungkol sa humble beginning ng pangangaral ni Brad Eli Soriano at kung paano nagsimula ang programang Ang Dating Daan. Ang video na ito ay ika-37 anibersaryo ng Ang Dating Daan. Maraming pagsubok ang nangyari sa programang ito dahil walang permanenteng istasyon hanggang sa magkaroon ng permanenteng tahanan sa UNTV. And rest is history. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.